mas pinatindi, mas pinalakas at mas pinaaksyon. Tuloy-tuloy lang ang paghatid natin ng mga kwento ng atletang Pilipino. Ito ang DZRH TV Matchpoint Season 6. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Matchpoint. Ngayong araw, makakasama at makakwentuhan natin walang iba kundi ang 2024 Paris Olympics bronze medalist, ang Filipino boxer na si Nesty Petesio. Welcome to Matchpoint, Nesty. Hi, Ma'am. Thank you po sa pag-invite po. Bati ka muna sa ating viewers. Magandang araw po sa inyong lahat. Nesty Petesio po. Unang-una, Nesty, welcome to Matchpoint ulit. Happy Women's Month sa iyo. Yes po, Happy Women's Month din po sa inyo at sa lahat ng kababaihan po, syempre. Okay, so ngayon, bago tayo magkwentuhan, kumustahan muna? Ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Ngayon po, sobrang more on engagement, guesting, and nasa pamilya ko. Yun yung oras ko. And by April nga, magbabalik na talaga. January, bumalik na ako ng training pero hindi pa talaga siya as in todo-todo. So, by April, ito na. Baka todong training na to. So, focus na po talaga sa mga darating na games namin ngayong taon na to. So, bali ngayon, focus ka muna sa family and of course sa fans. Yes po, isa din po yun. Yes po. Bakit April, doon ka talaga mag-start ng seryosong training na talaga? Ano bang pinaghahandaan mo? Ano bang upcoming mga ganap mo? Kaya April po mag-start kasi yun na, madami akong guesting din po and report din po sa Philippine Coast Guard. So, kailangan ko din po pumunta doon. Kailangan ko din puntahan kasi isa din po yun sa trabaho ko aside sa pagiging atleta po. And dito lang ako sa April. Talaga pinagbigyan din ako ng mga coaches ko. Salamat talaga sa coaches ko. Sa NSA namin na sinusuportahan din po yung personal na ginagawa ng mga atleta. At may mga personal na bagay din po akong Kailangan i-handle. yes po, at saka pinocus po these few months po. So, hindi ko pa siya ma-open ngayon, pero soon. And baka dito ko siya pwedeng sabihin or Wow. yes po. Thank you, Nesty. And syempre, maganda na nagkaroon ka ng time para sa sarili mo after Olympics, after nung very busy na mga ganap mo, yung lalo na last year. Yes. Pero ito, speaking of Olympics, quick look back lang bago natin pag-usapan ng Women's Month. Pwede mo bang i-compare, kumusta ba yung naging journey mo nung Paris Olympics doon sa 2020 Tokyo Olympics? Yung sa Tokyo, hindi siya masyadong same talaga nitong Paris kasi pandemic that time. So wala masyadong nakakapanood, nakakasuporta ng mga kababayan po natin. Hindi sila nakakapanood. Most especially na nandun yung pamilya ko sa Tokyo. Nandun si ate at kuya ko, mga pamangkin ko. Hindi sila nakapunta. Pero nakita ko man sila, limited siya. So hindi ko talaga na-explore masyado yung Tokyo. At nakakatakot lumabas, gumala nung time na yun. Kasi once na mag-positive ka dun, out ka na sa laro, talo ka na. So, sobrang ingat talaga yung ginagawa namin that time na yun, nung mga panahon na yun. With limitations, yes kumbaga. po, as in. So, nitong sa Paris, sobrang saya ko kasi first time kong nangyari talaga. Pangarap ko lang siya, iniisip ko lang siya before na kahit isa man lang sa pamilya ko. Kasi hindi siya nangyari nung Tokyo. Kasi pandemic, hindi sila nakapanood, sila ate ko. So, dito, nadala ko yung kapatid kong si Norlan. Member din siya ng Philippine National Boxing. Nag-silver siya sa last SEA Games sa Cambodia. So siya yung naging sparring partner ko. Wow. Siya yung tumulong sa akin papunta sa journey na to. Sobrang malaking tulong talaga yung mga youth and elite na kalalakihan ng mga kasamahan ko. Kasi sila yung naghubog din ng namin mga kababaihan. So tinutulungan nila kami sa sparring, sa techniques, kung ano yung gagawin. And most especially, nandun din yung partner ko nung laro na yun. So, ang kaibahan lang talaga na sobrang iba pag nandun yung pinaka-the best na support system mo. Yung pamilya mo. Sila yung, nung first laban ko, i-share ko lang po, nung sa India, sobrang kabado ako, hindi ko alam kung anong gagawin talaga. Aside sa mga coaches ko, aside sa mga Pilipino na nandun, sumusuporta at nagtitiwala sa akin, sa pamilya ko na nandito sa Pilipinas.
Yung nakita ko sila, yung dalawa, yung kapatid ko and partner ko na winaway-gaway yung banner ko and nandun yung Pilipinas. Sinisigaw ng kapatid ko, ate. So, sabi ko talaga, hindi. Kailangan ko Kaya. mag-focus. Kaya to. Laban. So, kailangan ko ipanalo to kasi nandito yung dalawang to. So, maiyak-iyak po ako papasok. Sabi ko, hindi mo na, wag mo na. So, pinigilan ko yung emotions ko talaga. Maglalaro pa tayo. So, yun yung kaibahan na nandun yung pinaka-the best na support system. So nakikita ko ngayon, parang isa sa main na pinaghuhugutan mo talaga, family mo. Yes po, sila po talaga. Sa kanila to, lahat. Simula't simula, nung nabuo yung pangarap ko na maging isang Philippine National Boxing Bo. Sa kanila yon, sa hirap ng buhay na naranasan namin. So, sa mga nakikita ko na pwedeng maging benefits mo, kuha ko, kasi especially sa mabibigay ko sa pamilya ko, sila talaga yung nagbuo. And maswerte ka talaga na sobrang supportive nila. And yun yung pinagkaiba ng Tokyo sa Paris. Kasi Yes, parang sa Tokyo, parang siguro nafe-feel mo somehow mag-isa ka. Kasi syempre limited. Parang kung ano lang yung pwede mong gawin, yan lang. Yes, di ba? yes, po. Ngayong Paris Olympics, talagang naramdaman mo na kasama mo sila sa laban mo. Yes po. It's nice. Daming Pilipino din na nandun. Yung support system din ng mga kababayan natin dun sa Paris. Grabe po. And of course, Olympics, dalawa na yung medals mo. Congratulations for that. Dalawa na, isang bronze and isang silver. Pero itong dalawang medal na to, gano ba to, ano ba yung, kumbaga, ambag nito dun sa pagiging determinado mo for LA 2028 Olympics? Itong dalawang medal na to. So, ang dami nagsasabi po na pwede na akong tumigil sa dalawang medalya na to, sa mga achievements na nakuha ko po. Like sabi ko nga na, kahit sa sarili ko, sabi ko, oo nga, pwede naman na akong tumigil eh. Pwede naman na, magnegosyo na lang, mag-focus na lang ako sa Philippine Coast Guard, or kung ano mang pwedeng gawin na sa personal na buhay ko. Pero sabi ko na, hanggat di na ko kumpleto tong kulay ng tatlong medalyang na to, hindi pwede to eh. Hanggat, nasabi ko po last time na titigil na ako after Paris. Nasabi ko talaga sa mga media yan, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko. Siyempre, sila yung unang makakaalam talaga sa partner ko. Pero nung nasa podium na ako, na habang inaangat na yung mga flag ng 4 na bansa na nandun. So, tinitingnan ko yung flag natin. Sabi ko na, dapat nasa gitna ka. Habang tinitingnan ko siya, dapat nasa gitna ka. Nung pagtingin ko sa flag ng Taipei, flag ng Pilipinas yung nakita natin. So sabi ko, ito ba yung sign na hinihingi ko sa'yo, Lord, na ipagpatuloy ko pa? So sabi ko, hindi. Ipupush ko pa to hanggang sa age limit na matapos yung, kasi 40 years old, bawal ka na maglaro after ng may age limit po yung boxing. So bawal na maglaro. So sabi ko, ayoko sigurong magsisi sa huli na hindi ko tinapos yung hanggang age limit na yun. Like, gusto kong pag sinabi kong tapos na ako, tama na ako, hindi na talaga ako makakabalik. Kasi tapos na eh. So yun yung gusto ko na maramdaman sa sarili ko na wala na. As in, tama na yung paglalaro, tama na yung laban sa bansang Pilipinas po, sa larangan ng sports. So, Hanggat pwede pa kasi, di ba? Kakayanin pwede pa, kakayanin pa po. Palaban po tayong mga Pinoy. Tama. At saka, sa'yo yun na, yung famous line na hanggat walang ginto. Hanggat, walang hihinto. yes po. Di ba? Kasi, ang ganda nun, yung narinig ko sa'yo na kailangan kumpleto. Gold, silver, and bronze. And syempre, looking forward talaga kami Sobra dyan. po. Kahit At ako, alam namin kaya mo yan. paghihirapan ko po yan. So, mahirap po magsabing kaya natin, mabilis lang sabihin, kaya ko yan. Pero kung hindi mo tatrabaho yan, wala po yan. Kung hindi mangyayari po. Kailangan ng extra effort Yes talaga. po, sobra po. Pero ito, syempre, speaking of LA 2028 Olympics, di ba? Parang nagkaroon ng mga balita na posibleng wala yung boxing. Pero ngayon, parang bumabalik na dahil may mga nabubuo ng organisasyon na mag-handle talaga nun. Anong naramdaman mo nung moment na parang nabalitaan mo na, teka, bakit wala ng boxing? Chill lang po ako nung sinabi nga sa amin. Matagal na bago nabalita yon. Sinabi na sa amin ng NSA ko, ng Secretary General namin, yung mga coaches namin. Pero hindi ako naniniwala. Na walang boxing? Opo, hindi ako naniniwala po talaga. Kasi unang-una sa LA. LA, yan yung pinaka isa sa na sports nila, ang boxing. Papayag ba mismo yung host country na yan na mawawala? So, gagawa ng paraan talaga. Sabi ko, kung wala talagang boxing sa Olympics, Olympics, yun na yung gusto ni Lord sa akin. Kumbaga, yun na yung
yun yung message ni Lord na tama na siguro. So, hindi eh. Meron eh. Ginagawa niya ng paraan na mabalik eh. So, tuloy pa din po. So, hindi po talaga ako naniniwala na mawawala. So, nababasa ko nga po sa message, like, sa mga comments. Pagtatawanan nga po eh na, kasi wala na nga daw boxing. So, ako, chill lang naman po ako. Like, naniniwala ako sa kung ano mang ibigay ni Lord, yun yun. Confident ka, kumbaga. Yes Wow. po. Hindi ka talaga na-alarma nung ano. Hindi, eh, wala no? po. Chill lang po ako. That's nice. And dito, syempre, sinabi mo kanina na hindi natin makukuha yung gold kung hindi natin pagtatrabahuhan. So, paano ba yung plans mo moving forward for 2028? Sobrang dami kong na-realize from Tokyo to Paris. Pero mas dito sa Paris, ang dami kong nakita. Unang-una yung pagiging buo nyo as a team. Yun yung pinakakailangan talaga. Yung isa kayo ng goal, na diretso lang yung goal ninyo, na hindi kayo taliwas sa ano nyo. Kasi mahirap yung may isang tao na ito yung gusto namin, or isa, dalawang tao, ito yung pinakagusto namin, pero ang daming humahatak. And syempre, mahalaga nga yung support system mo, yung environment mo, sa kung paano mo dadalhin yung laban mo. Pero ikaw, ano ba ang mindset ng isang Nesty Petesio every time na papasok siya sa boxing ring? Ang lagi ko iniisip na, aside sa lagi ko iniisip na, kung matatalo man ako dito, mahihirapan yung kalabang ko. Yun yung isa sa iniisip ko. Pero nabago siya nung nakapasok na ako sa Olympics. Hindi ko ibibigay sa'yo to. Walang mindset na pag natalo ako, dapat panalo ako. Oo, yun po. Hindi ko ibibigay sa'yo to. Makuha mo to, patayan tayo dito. Yun po yung ano ko. So, dun ko nakita nung host country ng France yung kalabang ko. Sabi ko talaga, hindi ko ibibigay sa'yo to. Magpatayan tayo dito sa taas ng ring. Ito, Nesty, let's talk about Women's Month. Siyempre, bilang isang babae na sobrang empowered, ganyan. Siyempre, ikaw, isa ka sa mga kilalang boksingera na talagang dinadomina mo yung isang sport na kung saan karamihan talaga, male-dominated talaga siya. So, anong pakiramdam mo na maging inspirasyon sa lahat ng kababaihan? Sobrang nakakatuwang malaman po yun na naging isang inspirasyon na ako sa lahat ng kababaihan ngayon. Na hindi ko siya iniisip before. Ang sa akin lang po talaga, ginagawa ko to para sa pamilya ko. And ang sarap sa feeling na masabihan ka na ate or idol, nilulook up ka na namin. So most especially mga kababaihan na nag-start na din yung papa ko na nagtuturo ng mga youth sa Davao po, sa Santa Cruz. So mga babae pa. And sasabihan ako na, ate gusto kong marating din tong narating mo. So alam niyo po yun, lumalawak na po yung sports na sinasabi ng halos karamihan na para sa mga lalaki lang. So ang sarap makita na tayong mga kababaihan, nagpapakita na din ng lakas. Na kaya na din nating, hindi man malampasan, kaya na din nating sumabay sa kung ano po kaya ng mga lalakihan. That's nice. And ito, di ba, nag-start ka sa inter-barangay. Tapos ngayon, talagang Olympics na. Ano ba yung mensahe na gusto mong dalhin dito sa journey na to bilang kababaihan? Mensahe. Siguro po, gusto ko iparating sa lahat, more especially sa mga kababaihan na hindi hadlang na babae lang tayo. Sinasabi na, pinagsasabihan lang tayo, babae ka lang. So, hindi siya hadlang. Kasi kahit babae lang tayo, kaya natin sumabay sa palakasan. Kaya nating ipakita na kaya din nating lumaban at tumayo sa sarili nating mga paa. Yun po yung ito. And of course, nabanggit mo kanina na parang hindi naman natin nalalagpasan itong male-dominated sport na to. Pero napapakita natin, napapatunayan natin na kaya nating makipagsabayan. Yes. And siguro, masasabi natin na malayo na yung narating ng mga boksingera dito sa boxing. Pero sa tingin mo, ano pa ba yung mga dapat nating gawin, dapat nating ayusin para mas magbukas ng oportunidad para sa mga kababaihang nangangarap na masundan din yung yapak mo? Siguro po sa tingin ko, yung respeto. Yung respeto siguro na ibibigay ng iba. Ang baba kasi ng tingin, yung iba kasi ang baba ng tingin sa ating mga kababaihan, most especially pagdating sa combat sport. Sobrang babae yan eh. Hindi kaya niyan. So, yung respeto lang sana na kahit babae ka, kaya mo yan. Kahit babae ka, alam kong
malalampasan mo. Yung ganun lang po. Yung i-encourage po natin ng mga kababaihan na combat sportsman, most especially sa combat sports po, i-encourage po natin na mas kaya po namin, hindi mo kaya yan. Huwag po natin i-discourage po kaagad. So, yun lang po siguro yung gusto kong baguhin po, yung respeto po sa mga kababaihan pagdating sa sports, sa combat sports po. Pero ikaw, personally, meron ka bang pwedeng i-share sa amin na parang naging experience mo before kung saan na-feel mo na discriminated ka? Hindi ko siya iniisip eh. Ay, kahit si papa ko mismo, i-share ko, sinabihan din ako ng papa ko na huwag ka mag-boxing dahil ang boxing para sa lalaki lang. So, sa akin, bilang tatay ko siya, bilang papa ko siya, gusto niya lang ako protektahan. Yun yung nasa isip ko. Oo, so, hindi ko siya tinitik. Hanggang ngayon, so, bahala kayo dyan. Basta ako, gagawa ako sa gusto kong gawin na alam kong tama. Gagawin ko yung alam kong para sa pamilya ko, na hindi ako nakaka-agrabyado ng ibang tao. So, kahit anong sabihin niyo sa behind my back po, go lang po. Ganun lang. So, kumbaga, meron mang mga discrimination sa paligid mo. Hindi mo na siya tinitake, hindi mo na siya masyadong, kumbaga, i-absorb mo lang yung mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo, di ba? Positive lang. Yes po, ganun lang po. Nice. And malayo ang nadala sa'yo nung ganong mindset Exactly mo. po. Kasi pag once na hihintuan mo yan, at may magsabi sa'yo na hindi maganda, pag huminto ka, sinabayan mo yung mga taong yun, hindi ka makakausad. Nandun ka lang din, kasabay sa kanila, magigipag-away ka, magigipag-bangay ka. So, ako, hayaan ko sila, sige, magdaldal kayo dyan. Ako, magtatrabaho ako ng dahan-dahan hanggang makarating po ako sa tuktok. Eh sila, andyan pa din. Ako, nandito na, malayo na ako sa kanila. Kumbaga yung achievements mo na lang din yung Yes, dumalaban para Yes, sa kanila. po, Na yes, ito, napatunayan ko na sa inyo, hindi ko na kailangan magsalita, Yes, hindi ko yes, na po. kailangan tambayan pa yung mga ito. Yung partner mo, ano bang say niya dito sa sport mo mismo? Bago ko po siya Oy! May kilig pa. Bago ko po nakilala yung partner ko, nandito na ako sa sports na to. Okay. So, wala siyang kahit anong negative na sinabi, suporta lang po siya sa kung gusto ko pa, sige go ka lang, nandito lang ako, nandito lang kami. So, yun lang po. Grabe yung proud na proud po siya sa akin sa kung anong mga achievements. Sabi niya nga, nung hindi pa nga kita kilala masyado, nung nababasa ko lang yung pangalan mo, sobrang proud na nga ako. What more pa kaya na naging partner mo na ako. So, yun po. Wow. Extra special din talaga kapag may someone special na talaga nagbibigay sa'yo ng Sobra, support aside from sobra. your family. And ito, pag-usapan naman natin yung life mo outside the boxing ring. Siyempre, di ba, dadating yung time na ayun nga, hindi na pwedeng mag-compete dahil sa age. Nakikita mo ba yung sarili mo na magme-mentor or magko-coach? Kasi di ba nabanggit mo, si tatay mo talagang nagtuturo siya ng mga kababaihan sa boxing. So ikaw ba, nakikita mo ba yung sarili mo sa ganung linya? Napapaisip ko din, naiisip ko din, nakikita ko din. Pero madami po kasing hindi ko masabi sa sunod na taon, sa mga sunod na taon. Baka mag-iba yung isip ko, mag-iba yung plano ko sa buhay. Pero nakikita ko pong magko-coach ako. Siyempre, gusto ko ding i-share yung natutunan ko. Gusto ko ding i-share sa mga kabataan kung ano yung narating ko or kung ano yung mga pwede kong i-share sa kanila. So nakikita ko po siya, especially na nakikita ko si Papa ko nagsisimula na siya dun. So ang sarap sabayan ni Papa, ang sarap suporta ni Papa sa ganong bagay. And syempre may Philippine Coast Guard nga din po ako. So possible din na mag-focus ako doon or magko-coach ako. So ang daming pwedeng gawin sa darating ng mga taon. Ito naman, Nesty, alam ko marami ding curious. Marami din nagtatanong sa mga taga-suporta mo. And hindi ko alam kung baka natatanong din sa'yo ito. Pero kung hindi ka boksingera, ano ka ngayon sa tingin mo? Hindi po ako buksingera, baka tambay po. Grabe naman yung tambay. Joke lang po. Joke lang po. Mga, ano na. Yun yung isa sa naiisip ko talaga. Baka, yun yung isa sa naiisip ko. Kasi nga, dala ng kahirapan. Wala kami dati. Paano ko naisip na makapagtapos ako ng pag-aaral, na makatungtong ako sa kolehiyo. Hindi ko naisip po yun kasi yung hirap na naranasan po namin. So, pero pangarap ko before po, maging police or maging matawag na isa ka sa kabilang sa uniform personnel po. Yun yung So, and natupad siya ngayon dahil sa boxing din po. Member po ako ng Philippine Coast Guard. So, kung hindi ako nagbaboxing ngayon,
maging isang member po sa isa sa mga uniform personnel ko yun. Ano. Maganda pala din na parang ever since, ito naman na rin pala yung dream mo. So parang dalawang dream mo na yung na-achieve mo. Yes po, and dahil sa boxing din po yan, yan yung sobrang gusto ko lang din po i-share na sobrang naniniwala ako sa timing ni Lord. Kasi nag-apply ako, pumila ako sa Navy, sa Army, sinubukan ko sa Air Force. Nag-apply po talaga ako, sinubukan ko yan, magpasa ng gigising na madaling araw, pipila ka para mag-exam. Sa Philippine Coast Guard, 2 beses po ako nag-exam doon. And that time, dapat ma-proceed na ako sa next level po doon. And sabay kasi yung laro ng Asian Games. So, pinapili ako kung gusto ko bang ipagpatuloy yung pag-apply ko sa Philippine Coast Guard or maglalaro ako sa Asian Games. So, sabi ko, kasi sobrang mahal ko yung boxing eh. Sabi ko, Lord, giveaway ko muna tong pangarap ko na maging isang membro ng isa sa mga uniform personnel po sa Coast Guard. Maglalaro muna ako kasi mas mahal ko to. Kung akin to, ibibigay nyo to sa akin sa tamang panahon. Naglaro lang po ako, nawala po siya tumigil po na nawala na yung sa Coast Guard sa pag-apply ko. Naglaro and nung nanalo ako sa Tokyo, ayun na. Lahat na ng mga in-applyan ko po, Navy, Army, Coast Guard, Sila na yung Air lumapit Force, sa'yo. sila na po yung lumapit sa akin. So sobrang naniniwala po talaga ako sa timing ni Lord. Yun po talaga na kung pangarap ko siya, hindi siya binigay lahat agad sa akin ni Lord. Kasi may iba siyang way para maabot ko yun. May ibang way si Lord na para maabot ko yung pinakapangarap ko po. And sobrang daming taong tumulong din po sa akin na makuha ko yung maging member po ng Philippine Coast Guard. And thankful po ako sa mga taong. And na-appreciate ko yung mindset na, kumbaga, kapag may time na nahihirapan ka dito sa dalawa or naiipit ka sa dalawang bagay, hinahayaan mo na. Kasi parang tanggap mo na kung para sa'yo itong i-let go mo, makakuha mo pa rin siya. Yes, At napatunayan mo. Yes po. Diba? Yes po. Right timing talaga na nakalapasok ka sa Philippine Coast Guard kahit priority mo talaga before ay yung boxing. Yes po. Ito na lang, what's next ba for Nesty Petesio? Ayun po, madami kaming laro this year. Nilook forward ko po yung World Championship this September. And gusto kong maging World Champion ulit, makakuha ng gold dyan po. And sa SEA Games, yun po yung plano ko sa taon na to. At magkuha din ulit ng gold sana at paghihirapan ko po yan. Yun po yung plan ko for this year po. Thank you so much, Nesty. Thank you. Sobrang Thank you. dami kong napulot. Sobrang chill lang nung kwentuhan. Pero mas nakilala ka namin, of course. Pero hindi pa tayo tapos. Ngayon, meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game Mode. At para sa episode ngayon, ang ating munting magiging game ay tatawaging Box of Lies. Sa laro na to, meron tayong isang box at sa loob ng box ay may larawan na related naman sa boxing. Pero may twist tayo, Nesty, dahil ngayon, choice natin kung yung mabubunot ba nating picture, magsisinungaling ba tayo o sasabihin natin kung anong klase ba na item yung naandun sa picture na yon. At ang twist, kailangan malaman ng isa't isa kung lie ba ang sinasabi mo or truth. Okay, ready ka na ba, Nesty? Yes. Okay. Ladies first. Wow! Thank you so much! Sabay na kaya tayo muna. Okay. Okay. Nakatalikod siya, so hindi mo makikita. Okay. Tapos bubunot na din Hindi, ako muna. Hulaan mo muna to. Ganda na. Walang ka-reaction. Nakikita ko, hindi? Okay. Inisip ko kung maglalay ako o hindi. Okay. Whoop. Oops. Okay. Nagbo-boxing sa ilalim ng tubig. Truth or lie? Lie. Naglalay ka. Sinungaling ka. Truth.
Parang ang hirap. Parang ang hirap ng Aquaman. Oh. Baliktad ba to? Ano to? Hindi siya mag-gets. Pati ako nahirapan i-describe to eh. Promise. Para siyang ano. Okay. Talaga. Wait lang. Ano ko siya describe? Hindi ko siya maintindihan. Pwede bang maghingi ng tulong? Kasi Call a iba, friend. iba yung pagkakaintindi ko sa kanya. Alam niyo yung hayop na nagsisip-sip ng dugo? Anong tawag Linta? Yun? Linta. Yun yung nakikita ko dito eh. Pwede bang ipakita ko na to? Nahirapan ako. Diba, ma'am? Oh. Di ba? Para siyang linta. Hindi ba? Or sadyang ang lapit lang niya para sa akin? Parang ikaw dapat ang sumagot kung lie ba yung sinasabi mo or Oo nga, no? truth. Oo nga, no? Ako sasagot. Sige. Oh. Ha? Ginagamit? Wala na! Wala na! Wala na. Talo na ako dyan. Okay. Paano ko ba siya i-describe? Ah, okay. Huh? Okay. Okay. O sige, lagay mo na dito para... Hindi, nahirapan talaga. Kasi linta yung nasa isip ko eh. So, ano na lang. Uy! Wala. Ano na lang. Tinapay na ano. Para may sagot na agad ako. Sige, go. Tinapay na may palaman na ano. Na gloves. Lie. Panalo ako? Bakit? Ano? Or totoo? Kasi totoo yung sinabi ko eh. Tinapay na may laman na palaman na gloves. Ay! Tama ka. Tama ka. Okay, 1 point for the both Hindi, of us. ikaw ang pinapano ko. Tingnan mo. Para siyang, Ako naman. para siyang linta. Hindi. Ano ba Glove siya. Oh. Kasi nung nasa malapit ko siya, para siyang linta. Subukan mong nasa malapit ko siya. Hindi, kailangan hindi ako matalo sa explanation dito. Panalo ka naman. Nasa iyo naman ang points. Pero, hindi eh. Diba? Glove siya eh. Gloves para talaga siya. Sige. Okay. Sige, wala. Panalo ka naman babae, eh. babae, Tama. Babae. Panalo ka naman. Ay, panalo. Okay, next. Hirap talaga magsinungaling. Nahirapan ako magsinungaling talaga. Oh. Wala na. Wala na. Okay. Wala na. Mm. Alam ko na isasagot ko kaagad. Alam ko na isasagot. Punching bag na sumusuntok ng tao. Naglalay ka. Lay ako ulit. Lie? Oo. Panalo ako. Truth. Tama! Punching Tama bag ako. na. Hayop. Bakit hindi ko makita na naglalay siya? Ano ba yan? Di ba? Okay, next. Hindi, Ikaw na. Kung sino yung nakapunto, siya na lang yung kukuha ng paper. Para mabilang natin. Kasi iwan yung walang puntos. Ooh! Talaga? Nice. Totoo ba yun? Parang feel ko strategy mo lang yan. Kunwari na ako, confused ka. Hindi yan. Hayop na nagbo-boxing. Lie. Panalo ko ulit. Oo nga. Ba Okay, update. Kailan? 2-3. 2-3. Hindi pwede yan. Okay. Nalo tayo. Parang matatalo ko si Nestia. Oh, okay.
Para naramdaman ko yung confusion mo. Hindi mo ba alam kung maglalay ka or Oo. nahihirapan kang makita ulit yung picture? Bag na may bit-bit na gloves. At bata. Bakit ano? Parang totoo. Hinabol mo yung bata. Hindi ko alam kung may bata. Siguro... Truth. Truth. Sagot niya. Tama? Oo. Hindi ko siya alam kung bata ba yung may bit-bit or yung bag yung may bit-bit. Okay. Akin ang... Ala, Hindi mo alam kung yung bit-bit niya yung bata or yung yung bag. Kasi Nakatalikod nakatalikod, yung yung may bata. kamay. Tingnan mo. pero at least nahabol mo yung bata. Oo nga eh. Muntik na ako mag-lie. Mag-lie doon. Okay. Ang hirap naman ng mga game na to. 4-2! Talo ako doon ah. Parang knockout to, Nesty ah. Nag-o... Naghuhugas ng plato habang naka-gloves, naka-boxing gloves. Ang hirap nun. Layo ako lagi eh. Tama! Naghuhugas ka ng plato. Paano pa maghuhugas? Ang cute naman. Talaga? Punching bag na naliligo sa ilog, dagat, or nangingisda. Ang dami nangyayari, parang hindi totoo. Punching bag na nangingisda, naliligo sa dagat or something. Ay, anong tawag ba? Tama ba itong ano? Hindi ko alam. Ang dami yung Truth ba? explanation. Truth. Tama. Oo. Anong tawag doon? Yung gano'n? Namimingwit? Namimingwit. Namimingwit. Nangingisda yung ano ko eh. Sorry, panalo na siya. Okay, Nesty, thank you so much. Sobrang nag-enjoy ka ba sa nilaro natin? Yes po. And kala ko may suntukan mangyayari. Wala naman. Kumbaga, it's all about the lies and the truths, di ba? Kung gaano ka kagaling magsinungaling. Ang hirap nung kasi hindi ako sinungaling sa partner ko eh. Wow! Pero ito na lang, last na lang. Thank you so much, Nesty. Last na lang, pasasalamat. Meron ka bang gustong pasalamatan? And of course, yung mga next na activities mo and next na matches mo. Yes po, unang-una nagpapasalamat ako kay Lord sa lahat ng binibigay niyang blessing sa akin ngayon at sa pamilya ko. Siyempre sa pamilya ko, thank you sa suporta ninyo. Andiyan kayo lagi. Hindi niyo ako binibitawan lagi. Sa mga pamangkin ko na ang kukulit, na laging nagbibigay lakas sa akin din. And sa Philippine Coast Guard, siyempre salamat sa suporta. Sa 100% na suporta ang binibigay niyo sa akin. Sa PSC, POC, ano pa ba? Sa mga taong laging naniniwala na kaya ko pa hanggang makuha yung ginto. Salamat talaga sa partner ko, syempre. Sa 100% na binibigay mo sa akin na tiwala. And alam mo na yun, mahal kita. Grabe naman. Grabe. Maraming salamat, Nesty. And of course, kaisa kami sa mga tao na naniniwala talaga sa'yo. And rooting kami sa kung ano pa, kung saan ka pa dadalhin in the future. Marami pa yan. Malayo pa, for sure, ang mararating mo. And of course, kukumpletuhin mo pa yung 3 medals. Yes Gold, po. silver, and bronze. Paghihirapan po natin. Thank you so much, Nesty. Thank you so much.
Maraming salamat, Nesty, at syempre sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Marami pa tayong kwentong ihahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.